Hello everyone! Welcome to my vlog! So for today's video, samahan niyo akong maglibot dito sa museo ni Apolinario Mabini na matatagpuan sa loob ng PUP Santa Mesa. Tara at samahan niyo ako! Bilang mga Pilipino, mahalagang kilalanin natin ang mga bayani na naging bahagi ng ating kasaysayan. Kaya naman ngayong araw, aalamin natin ang buhay, mga kontribusyon at ang mismong tahanan ng isa sa pinakamahuhusay na isip noong panahon ng Rebolusyon. At ito ay si Apolinario Mabini na mas kilala bilang utak ng himagsikan at dakilang lumpo. Kaya tara at libutin natin ito. Nasa harap natin ngayon ang damba ng Apolinario Mabini. Isa ito sa mga makasaysayang lugar na makikita dito sa PUP Santa Mesa. Samahan niyo ako at pasukin natin ito. Ang bahay na ito ay naging tahanan ni Apolinario Mabini noong mga huling taon ng kanyang buhay. Dito rin siya pumanaw noong May 13, 1903 dahil sa sakit na kolera. Hindi ito simpleng bahay. Isa itong mahalagang bahagi ng ating kasaysayan dahil naging saksi ito sa buhay ng isang bayaning nag-alay ng kanyang talino at serbisyo para sa bansa. Sa paglipas ng panahon, ilang beses na inilipat ang bahay na ito upang mapanatili at mapreserba bilang bahagi ng ating pambansang pamana. Ngayon, matatagpuan na ito sa loob ng Polytechnic University of the Philippines o PUP Santa Mesa, kung saan nagsisilbi itong museo para sa mga estudyante, mananaliksik at mga taong gustong matuto tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas. At habang nakatayo ako rito at naglilibot-libot, nakakabilib isipin na ang bahay na ito ay may dalang napakaraming alaala at kwento mula sa panahon ng ating mga bayani. Nasaksihan natin na pagpasok pa lamang ay mapapansin na agad natin ang iba't ibang larawan, dokumento at ang mga koleksyon na nagpapakita ng kanyang buhay at mga naging kontribusyon sa bansa. Si Apolinario Mabini ay ipinanganak sa Tanawan, Batangas noong July 23, 1864. Galing siya sa isang simpleng pamilya, ngunit sa pamamagitan ng sipag at tiyaga ay nakapag-aral siya at naging abogado. Sa kabila ng kanyang pisikal na kondisyon, matapos magkaroon ng paralysis, hindi siya naging hadlang upang makapaglingkod sa bayan. Sa halip, ginamit niya ang kanyang talino upang gabayan ang pamahalaan noong panahon ng Rebolusyon. At dito, matutunghayan natin ang bawat silid ng kanyang bahay. Dahil sa kanyang mahalagang payo at mga isinulat para sa pamahalaan, tinawag siyang utak ng himagsikan. Naging pangunahing tagapayo rin siya ni Emilio Aguinaldo at tumulong sa pagtatag ng unang republika ng Pilipinas. Habang tinitingnan natin ang mga lumang larawan, dokumento at iba pang memorabilia, mas lalo nating nauunawaan kung gaano kalaki ang naging ambag ni Mabini sa ating bansa. Makikita rito ang ilan sa mga bagay na konektado sa kanyang buhay at mga pangyayaring humubog sa kasaysayan ng Pilipinas. Nakakatuwang isipin na ang mga bagay na ito ay nagsisilbing tulay upang mas mapalapit tayo sa ating nakaraan.
pagbisita ko rito, napagtanto ko na ang pagiging bayani ay hindi lamang nasusukat sa lakas ng katawan o pakikipaglaban sa digmaan. Ipinapakita pa rito ang mga ginamit niya noon sa kanyang pangpagkain at sa kanyang kusina. Isa naman ito sa mga kwarto sa loob ng kanyang silid. Dito ang mga lumang gamit, lumang cabinet at lumang higaan. Ipinakita ni Apolinario Mabini na ang talino, prinsipyo at pagmamahal sa bayan ay maaari ring maging sandata upang makapagbigay ng malaking pagbabago sa lipunan. Sa kabila ng kanyang mga pagsubok at kapansanan, nanatili siyang matatag at nakatuon sa kanyang layunin para sa kalayaan at kapakanan ng bansa. Isa itong inspirasyon para sa ating lahat, lalo na sa mga kabataang kagaya ko. At iyon ang ating pagbisita dito sa Museo ni Apolinario Mabini sa PUP Santa Mesa. Sa pagpunta natin dito, hindi lamang tayo natuto tungkol sa buhay ni Apolinario Mabini, kundi mas naunawaan din natin ang kahalagahan ng pagpreserba sa ating kasaysayan at kultura. Heto at nilibot na rin namin ang Apolinario Mabini Shrine sa PUP. Makikita natin dito ang bawat taon at bawat larawan ng mga makasaysayan sa ating bansa. Heto naman ang kwento ng bahay ni Mabini sa Maynila. Nakapaloob rito ang bawat taon at ang bawat lugar kung saan nakalokasyon ang bahay niya. At sa bintana ng PUP Shrine ay makikita natin ang kanyang bahay na itinayo dito sa PUP. Sana ay may natutunan kayo sa vlog na ito at mas ma-inspire tayo na tuklasin pa ang iba't ibang makasaysayang lugar sa ating bansa. At dito na lamang nagtatapos ang aking vlog. Hanggang dito na lang at salamat sa panonood. Ako si Kyla Jill V. Banta ng BSBA MM Section 33. Bye everyone!